Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat. Happy weekend Shoutout sa ating mga tropa pips na OFW na ngayon po ay maaring naka-day off o bukas pa, Sunday. Ayan, shoutout po sa mga kababayan natin na patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Ayan, magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay at ating pong pag-uusapan ay patungkol po dito sa isang aso. Ay, hindi pala aso, tao. Pero kahiya-hiya dahil alam nyo, on national TV, on mainstream media, sa lahat po ng social media accounts ay nailathala na siya po ay inihalin tulad sa isang aso. Kaya yun. Nako, eto po, pakinggan nyo itong interview o press con nitong si ES Bersamin. Si ES Bersamin po ay hindi kasama sa mga mapapalitan o sa mga matatanggal na tauhan ni PBBM. So ito po yung kanyang press con kahapon ng kanyang department or agency. Sir, former ES Vic Rodriguez said that there's no need for courtesy resignation, to call for courtesy resignation of all cabinet secretaries because the core problem is the president himself. Optics lang daw. Alam mo si Vic Rodriguez, daldal ng daldal yan eh. Do you listen to him? Why was he taken out of the office? Wala pa siyang 3 buwan. Gusto niya makipag-away, wag na. Kaya mo, kantsaw lang siya eh. Kantsaw ng kantsaw. That's when you see, in the middle of night, a dog barking at the fence. If you want to get up, you get up and throw stones at that dog. But we will not do that to him. Wag na nating pansinin. Salamat, ES. Next question, Tristan Nadal. Inihalin tulad sa asong tahol ng tahol sa iyong bakod. Siyempre nga naman, di ba, kapag ikaw ay mayroong naririnig na maingay na aso na tahol ng tahol, wala kang ibang gagawin kung hindi batuhin ito para ito'y lumayo, o kaya lalong manggalaite o manggalit at tahulan ka pa lalo ng tahulan, di ba? So dito po, real talk yun ni ES Bersamin. Biruin mo, totoo naman yun, wala pang 3 buwan nasibak ka sa pwesto dahil sa isang pagkakamali, di ba? Actually hindi nga po ito kumbaga isinisiwalat o kumbaga kinukumpirma, pero di ba meron pong issue noon tungkol sa sugar importation na kung saan ay meron pong pumirma. Hindi natin sure kung yan nga ba yung dahilan, pero bukod diyan, meron pa yung mga sinasabing yung mga pwesto sa gobyerno for sale daw yan. Kumbaga ano po talaga ito si Vic Rodriguez, ang laking pahiya. Imaginein mo yun. Wala pang 3 buwan kang nanungkulan bilang executive secretary. Di ba mabuti pa nga itong mga mapapalitan o masisibak dito sa gobyerno ni PBBM, may pag-asa pa sila kahit papaano na, di ba, na maibalik o ma-reappoint o kaya katulad niyan, yung kanilang serbisyo kahit papaano tumagal ng 3 taon. Samantalang tong taong to na si Vic Rodriguez, wala pang 3 buwan sinipa na ni PBBM. Di ba napakasakit nun? At isa po yan sa katibayan at katotohanan na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay hindi po tumitingin sa pinagsamahan, hindi po tumitingin sa pagkakaibigan, o hindi po tumitingin sa tagal ng pagiging kasama o kaibigan o tagal ng pagkakakilala. Hindi po. Doon po siya tumitingin
sa kung ano ang iyong mga nagagawa. Kung meron kang nagawang mali, meron kang nagawang hindi tama, sisibakin ka talaga ni PBBM. 'Di ba? Ganun lang 'yon. Meron kang katarantaduang ginawa sa kanyang gobyerno na lugi ang taong bayan. 'Di ba? Talagang sisibakin ka, 'di ba? Yun ang maganda rito kay PBBM. Hindi siya tumitingin sa pagkakaibigan, walang kamag-anak, walang kaibigan, 'di ba? May narinig ko na yun sa dating politiko Walang kaibigan, walang kamag-anak, walang anak. Tingin ko kahit anak ni PBBM magkamali. Si Sandro Marcos, tingin ko magkamali si Sandro. Hindi pala lagpasin ni PBBM yan. Diba? Ibig sabihin si PBBM hindi konsentidor katulad nung nakaraang administrasyon. Bigyan ko kayo example. Diba si Paildon? Nagkaroon ng problema sa isang ahensya. Ano ginawa? Inilipat lang din sa kabila. Yung mga pulis, mga PNP noon, pag nagkamali sa isang lugar, ililipat lang sa ibang lugar pero mataas pa rin ang ranggo o hindi man lang naparusahan. Yan ang Duterte legacy. 'Di ba? Kahit na meron ng mga korupsyon, kahit na meron ng mga napakalaking issue, 'di ba? Hindi po sinisibak. Inililipat lang. Dahil nga po sa sitwasyon ni Digong, sa pamahalaan ni Digong noong kanyang kapanahunan, utang na loob system po ang gumagana. Dito kay PBBM, hindi pwede yung ganun, di ba? Walang sinisino to. Talagang yan po ang tama. Yan po ang maganda na pamamahala. At yung pong mga ilang mga katulad niyan, may mga na retain. Sila Amina Pangandaman, sila Ralph Recto, Frederick Go. Yung iba po pati si E.S. Bersamin, 'di ba? Hindi po siya kasama sa mga sinibak. Pero 'di ba, ito po yung katotohanan na ang ating Pangulong Bongbong Marcos nakita niya yung sektor ng ekonomiya na talagang gumanda at lumago. Talagang ito po hindi po maikakaila na ang pamumuno ni PBBM, 'di ba? Diyan po kahit papaano gumanda talaga ang ekonomiya. Hindi po maitatanggi 'yan. Hindi po ito kumbaga masasabi na ito fake news na gumanda ang ekonomiya. Hindi po ayon po mismo sa HSBC. Gumanda po ekonomiya ng Pilipinas. Ayon po sa HSBC, eto nakalagay dito. HSBC Philippines reports that the Philippines is set to be one of the fastest growing economies in Asia, emphasizing that consumption of the country's demographic dividends will help boost economic growth. Ayan, yan po HSBC Philippines remains bullish on the country's growth outlook, naming the Philippines as one of the fastest growing economies in Asia despite a slightly lower than expected quarter 1 GDP growth of 5.4%. The bank projects a 5.6 full year GDP growth for 2025 driven by strong consumer spending and a young growing workforce with a median age of just 25 years. Kaya alam nyo sa totoo lang, hindi ako makapaniwala na ang dami pong nagsasabing mga Pilipino na mahirap daw ang buhay ngayon. Ang dami, kapag makita mo punta ka mga comment section, ang daming nagrereklamo, ang daming naghanap ng 20 pesos per kilo ng bigas, ang daming nagrereklamo sa pagmahal ng kuryente daw, pagmahal ng sinasabing gasolina. Ang daming nagrereklamo. Ngayon, kapag tinignan mo yung mga comment section, puro DDS yung nagrereklamo. Puro DDS, sabi ko ba, ang daming nagrereklamo. Nung tignan ko, puro DDS. Paano ko nalamang DDS o Maka Duterte? Ang nakalagay, bring him home doon sa kanilang profile picture.
Tapos pag tinignan mo yung mga news feed nila ba o yung profile nila, ang mga share, mga post ng fake news patungkol sa pagiging bangag daw ni PBBM, pagiging tamad daw ni PBBM, weak daw si PBBM. Ano tawag doon, 'di ba? DDS 'yon. Ngayon, eto. Pag tumingin ka sa mga social media, marami po diyan na nagsasabi mahirap sila, mahirap ang buhay, hindi daw sila maka-cope up. Yun daw dating 1,000 pamalengke, sapat na sa ilang araw, ngayon daw isang araw kulang pa 1,000. Pero alam nyo po, eto lang hindi nyo ba napapansin? Eto, realidad to ng buhay. Hindi nyo ba napapansin? Dati, magja-Jollibee lang kayo kapag may okasyon. Kapag may okasyon, makakapag-Jollibee kami, lalo na kami, 4 kaming magkakapatid. Kapag may birthday nga sa amin, hindi nga kami makapag-Jollibee. Kapag Pasko lang. Kapag Pasko lang po kami nakakapag-Jollibee. Ito pansinin nyo yan, pansinin nyo. Yung before and after, yung dating buhay at ngayong buhay. Ngayong 2025 or nakaraang 2024, nakaraang 2023. Pansinin ninyo. Ang Jollibee po ngayon, kada tanghalian, punong-puno. Pumunta ka kahit merienda time, puno. Pumunta ka kapag hapunan, mas lalong puno. Punta ka kapag 24 hours na Jollibee, marami pa din kumakain. Alam nyo kung bakit? Ang Jollibee ngayon, dati luxury, ngayon hindi na po. Na-afford na po ng mga Pilipino. Na-afford na natin. Dati makakapag-Jollibee lang kami ng mga kapatid ko kapag nakapamasko na kami. Yung 2-piece chicken, dati ito ginagawa ng nanay ko. Yung 2-piece chicken, bibili ang nanay ko ng 2-piece chicken, tapos o-order lang ng isang extra rice. Tapos hihiram ng isang plato. Ngayon, yung 2-piece chicken, maghahati kami ng kapatid ko. Tigisa kami ng manok. Ngayon, dun sa dalawa ko ring kapatid, ganun din. Tigisa lang din sila ng manok. 2-piece chicken ang in-order ng nanay ko. Tapos, hati lang kami sa soft drinks. Tapos, ang nanay ko, ang favorite ng nanay ko, palabok. Magpapalabok lang ng nanay ko, tubig lang ang inumin. Ang tatay ko, burger lang. Yun lang gusto ng tatay ko, burger. Ganun lang. Ganun lang po ang order namin. Hindi ko alam kung umaabot ba ng 500 noon yung ganung order. Napaka-tipid po. Pasko, nakapamasko kami, kaya po may reward kaming ganoon. Tapos hindi kami pwedeng kasi noon yung gravy, yan may hindi naman yan pre-gravy refill dati pag bumili ka ng gravy yata parang 5 piso o 3 ganyan. Dati hindi ka pwedeng magpa-refill. Kapag gusto mo ng gravy, hindi pwede, magtiis ka na tipirin niyo yung gravy na 1 piraso na gravy, hahatiin niyo pang magkapatid. Na talagang sisimutin mo pa, talagang huling patak, sisimutin mo pa. Pero ngayon, 'di ba na-afford na natin ng Jollibee? Dati SM, kapag SM lang, kapag Pasko, bagong taon ngayon. Anytime pwede na tayong mag-mall. Sabi, mahirap ang buhay. Punta ka Starbucks, ang haba ng pila. Sabi, mahirap ang buhay. Punta ka sa event ng K-pop o concert ng isang Bini. Punta ka sa Philippine Arena. Anak ng teteng, buong NLEX traffic. Tapos sasabihin mahirap ang buhay. Samantalang yung Bini concert hanggang bubong ng Philippine Arena may tao. Mga K-pop idols, hanggang bubong, halos abot na yung bubong. Napakaraming tao. Diba? Kaya po hindi po totoo yung sinasabi na walang kwenta ang ating Pangulo, weak ang ating Pangulo, di ba?
Ngayon nga na pinakita niya na siya ay talagang open na makinig at talagang nakikinig siya sa taong bayan. O sinibak niya yung sisibakin niya yung mga tao na walang kwenta sa kanyang gobyerno, na mabagal umaksyon, mabagal magtrabaho, hindi productive. Yung kanyang iniutos noong 2022 hanggang ngayon 2025 na hindi pa nangyayari. Talaga sisibakin yan, di ba? Kaya po alam nyo, sa totoo lang, ang isang katulad ni Vic Rodriguez ay talagang parang aso. Tagal ng taul niyan eh. Di ba? Hindi niyan matanggap ang pagkakatanggal sa kanya bilang executive secretary. Siyempre, nasa isip niya, pinaghirapan ko to, panahon ng eleksyon, ikaw ay sinamahan ko, ako ang iyong spokesperson, ako ang iyong abogado. Tapos 'di ba pagdating ng meron, baka isip ni Vic Rodriguez, meron lang akong isang anomalyang ginawa eh. Tinanggal na ako, hindi man ako binigyan ng second chance. 'Di ba? Baka ganun ang nasa isip ni Vic Rodriguez. Kasi katulad niya na napakarami pong ibinibintang ni Vic Rodriguez kay PBBM. Napakarami. Yung sinabi niya na si PBBM daw mismo ang problema. Ito, basahin natin yung yung pinaka word ni Vic Rodriguez. Ayan na. Kahit magpalit-palit ka pa ng sekretaryo mo, ng mga kalim ng iba't ibang departamento, ang problema ikaw mismo. Yan ang sinasabi ni Vic Rodriguez. Kahit talaga magpalit-palit ng sekretaryo, di ba? Kung ang sekretaryo ay kapanalig ng Duterte, kung ang sekretaryo ay sinasabotahe ang ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi talaga mangyayari ang kanyang mga mithiin. Kasi nga ang ating Pangulong Bongbong Marcos inuuna po ang mga proyekto na magkakaroon ng long-term result para sa ating mga Pilipino. Ngayon, syempre kung meron siyang kalihim na hindi po kikilos ng naayon sa kanyang utos, di ba, talagang walang mangyayari. Kaya nga ngayon, pinakita ni PBBM ang kanyang pangil, ang kanyang kumbaga yung claws, yung sa tiger, yung claws, yung kuko. 'Di ba? Ang sasabihin naman nitong isang bitter at sinibak na executive secretary noon, siyempre sasabihin niya, ikaw mismo ang problema. Kasi siyempre, ala namang ibang sasabihin matino yan eh. Alangan naman purihin yan si PBBM. Diba, napakarami na pong alegasyon na sinabi niyan, mga hair follicle drug test, kung ano-anong mga pagbibintang sa ating Pangulo. Adik daw ang ating Pangulo, sabi ng mga DDS. Ngayon hinamon ni Vic Rodriguez ng hair follicle drug test si PBBM. Nagpa-drug test din siya. Diba, kasi alam nyo, kailangan lang magpa-drug test ng isang tao. Tingin ko, kunwari sa kalagayan ni PBBM. Kung si PBBM 3 months na hindi natin nakikita, hindi man lang umaattend ng mga meeting, hindi man lang natin nakikita sa mga event ng Malacanang, event ng Office of the President, hindi natin nakikita nung nakarang eleksyon, nakarang kampanyahan, hindi natin nakikita na bumoto, di ba? Yun, baka isipin pa natin, ay siguro nga bangag na si PBBM kasi hindi nagtatrabaho, hindi natin nakikita. Diba? Pero sa performance ni PBBM, kailangan makasabay ng mga department heads niya. Kasi si PBBM araw-araw may ginagawang trabaho. May pinapasinayaan ng mga proyekto, may mga pinapasinayaan ng mga building. Katulad lang kanina nakita ko. Hindi kahapon kuya, kahapon nakita ko nasa siya, Region 1. Meron siyang ginawa sa Region 1 eh. Okay. Inauguration of the Region 1 Medical Center Cancer Institute. Kahapon po 'yan. Tapos groundbreaking ceremony of the Laris Paitan Dam and
turnover of farm machineries and equipment. Ayan. Yun yung nakita natin kahapon. Tapos yung Sky Garden, nakita rin natin. Ginawa yung Sky Garden ng Cheza. Diba, kumbaga, sunod-sunod ang mga ginagawa ng ating Pangulo. Hindi po kayang gawin ng bangag yan. Hindi makakaharap yan doon sa pagpirma ng batas. Kaharap si Senate President Chis Escudero at mga si Dong Gonzales, mga kongresista. Hindi niya magagawa yan sa harapan ng ito. Okay, newly enacted laws to implementing agencies and stakeholders. Ayan, Kalayaan Hall. Yung batas na Republic Act 12145, also known as the Economy Planning and Development Act. Yung dating NEDA yata ay papalitan na ng Department of Economic Planning and Development. Tapos yung sa PBOLCS, modernization. Andun sila Jinggoy, andun sila Rapi Tulfo. Imagine niyo. Tapos pagbibintangan mong bangag yung Pangulo, haharap sa mga kapitapitagang tao na yan. Diba? Kaya po yung issue ng bangag-bangag na yan, mas bangag. Yung mga walang tigil sa pamumuna, walang tigil sa pagbibintang na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay bangag. Mas bangag po sila. Dahil po araw-araw silang sinasampal ng katotohanan na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay nagsisikap, nagtatrabaho at nagsisipag na tupadin ang kanyang mandato, ang kanyang trabaho bilang Pangulo ng Pilipinas at maging driver ng ating bansa. Kaya po alam niyo ako sinusuportahan ko si PBBM. Bakit? Kasi siya ang driver natin. Kapag po ang driver ginulo mo yan ng ginulo, dinistract mo ng dinistract, tapos binintangan mo yan ng binintangan, di ba may tendency na mawala yan sa focus ng driving at ang kanyang sinasakyan o minamaneho na sasakyan ay pwedeng may mangyaring hindi maganda. So pag nangyari po yan, sino ba maapektuhan? Tayo mga Pilipino. Kaya nga yung mga katulad ni Vic Rodriguez na parang asong tahol ng tahol, ang gusto niyan may mangyaring hindi maganda sa gobyerno ng ating bansa, sa gobyerno ni PBBM, para po magkatotoo ang kanilang mga binibintang. Buti na lang talaga ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay hindi po patola. Hindi po pinapansin ang mga detractors at ang mga basher niya. Katulad ng isang parang aso na si Vic Rodriguez. Na hanggang ngayon walang mapatunayan, hanggang ngayon puro pa rin ngaw-ngaw, puro pa rin yaw-yaw at wala pong naipapakitang ebidensya na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay incompetent, tamad, weak at bangag. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo. Ano ba sabi ni E.S. Bersamin? Naniniwala ba kayo kay Vic Rodriguez? Naku, wag po kayo maniniwala dyan. Parang asong tahol lang ng tahol yan. Mama chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.